Hello po mga kabaytek at welcome back to my YouTube channel tutorials. Our video tutorials for today, Piso Wi-Fi build for beginner's guide powered by Fusion Lab and PisoPi software. As you can see mga kabaytek, meron akong binili na Piso Wi-Fi kit para sa video tutorials po natin ngayon. Okay, so lahat po nito mga kabaytek, binili ko po ito sa Shopee. So i-discuss ko po sa inyo mga kabaytek kung ano yung mga kit na kailangan natin para makabuo po tayo ng Piso Wi-Fi window machine. Okay? Una mga kabatek, meron akong binili na Orange Pi 1 sa halagang 1,500 pesos sa Shopee. Kumbaga mga kabatek, pag sa computer ito yung motherboard niya, and then yung specs nito mga kabatek, naka quad core processor na po siya, and then naka 1 gig memory. Okay? And then yung next na binili ko mga kabatek, Universal Custom Board Fusion Lab. Okay? Yung advantage lang po mga kabaytek, pag gumagamit po tayo ng mga custom board, hindi na po natin kailangan ng maraming wirings. Okay? So, ito na rin po yung magbibigay ng power po dito sa ating Orange Pi 1. Okay? So, dito mga kabaytek, hindi na po natin kailangan gumamit ng buck converter para magkaroon po siya ng power. Okay? So, ito na po yung magbibigay yung custom board na Fusion Lab. Okay? Yung kagandahan lang po nito ng custom board mga kabaytek na Fusion Lab, kasi marami siyang features, and then naka-universal na rin po siya. Applicable po siya gamitin sa ibang board mga kabaytek, tulad ng Orange Pi PC, and saka Raspberry Pi. Okay? So, ito yung sakit niya sa likod. Nakikita niyo po mga kabaytek, meron po siyang label. Dito, Orange Pi 1. And then, dito mga kabaytek, meron siyang label na RPI and saka Orange Pi PC. Okay? And then, dito sa gilid mga kabaytek, makikita nyo po, meron po, dito po natin i-connect yung mga wirings po ng ating coin slot. Okay? And then dito naman mga kabaytek, pag meron po kayong LED frame, tulad na binili ko ngayon, ito yung gagamitin natin para sa coin slot design. Meron po siyang LED frame, parang umiilaw po ito, umiikot po yung ilaw niya. And then dito po natin siya i-connect mga kabaytek dito. Okay? Yung power lead. Okay? So, diyan po natin i-connect. And then, meron din siyang coin lead. Yung sa coin slot. Okay? So, meron din po siyang case pan. Pag gusto nyo po maglagay ng auxiliary pan doon po sa inyong window machine. Okay? And then, meron po siyang features na charging mga kabaytek dito sa taas. Dito nyo lang po i-connect yung mga wirings po doon sa charging station ninyo. Okay? Nabili ko po ito sa Shopee mga kabaytek sa halagang 600 pesos lang po. Okay? And then, yung next na kailangan natin mga kabaytek, yung USB 2 LAN. Dapat gigabit po siya mga kabaytek. Nabili ko po ito sa halagang 268 pesos lang po mga kabaytek sa Shopee. And then, kailangan po natin ng power supply, 12 volts, 2 amperes mga kabaytek. Okay? So, nakikita niyo po, 12 volts and 2 amperes. Okay, so mabibili lang po ito sa Shopee sa halagang 175. Okay? And then yung lead frame na mga kabaytek, nabili ko to sa Shopee sa halagang 250 pesos lang po. And then meron din po akong binili na coin slot. Okay? Yung coin slot mga kabaytek, mabibili po natin to sa halagang 500 pesos lang. And then meron din po akong binili na L spacer mga kabaytek para po dito sa Orange Pi natin, para ganyan po yung setup natin, para hindi po siya dumikit po doon sa kahoy po ng ating window machine. Okay? So, ganyan lang po mga kabaytek. And then, meron din akong binili na memory card mga kabaytek. Okay? 16 GB po yung memory card na binili ko sa halagang 250 lang po mga kabaytek. Okay? And then, gagamit ako ngayon mga kabaytek ng router sa Globe para po sa ating access point po ng ating Piso Wi-Fi. And then yung pinakalas mga kabaytek, kailangan natin ng software para mapagana po natin yung ating window machine. Yung software na gagamitin ko mga kabaytek, yung PisoPi software. Okay? So, ituturo ko rin po sa inyo kung paano po natin i-download yung PisoPi software sa kanilang website, and then kung paano po natin i-reflash into fully function na po siya. Okay? Before po tayo mag-proceed mga kabaytek, shoutout muna tayo sa aking mga new member YouTube community, kay Miko Robelios, Quazel Dig, Giomar Lobrique, Alponte, Errol Jan Macahelos,
Kevin Sanidad, Review Planets, RW26 Ladra, Aris Pal 2628, Cheryl Bantayan, GL Piso Wi-Fi, Jonji Jan Seglos, Michael Mendoza, Brian Relian Sagos, Dart2 TV, Manolo Salamangka Jr., Boto 10, Miriam Sema. Maraming salamat mga sir and ma'am sa walang sawang suporta po ng aking YouTube channel community, at sana po may natutunan po kayo sa aking mga video tutorials. Pag gusto nyo po ng mga anti-lag script and hotspot portal mga kaboytek, mag-join lang po kayo sa aking YouTube community. Punta lang po kayo dito sa aking YouTube channel and then click nyo lang po itong join. Sana po suportaan nyo po yung aking YouTube channel mga kaboytek para makabili po ako ng mga device para meron po tayong mga bagong tutorials na magagawa, and then makatulong po sa lahat po, lalo na po sa mga newbie. Okay, so maraming salamat po sa inyong suporta mga kaboytek. And then pag official member na po kayo mga kaboytek, ibibigay ko po sa inyo yung mga anti-lag script and hotspot portal na mga ginagawa ko, exclusive lang po sa mga member. Okay, so maraming salamat. Ngayon po mga kaboytek, nakikita niyo po, nilagyan ko na po siya ng tatlong L spacer, yung ating orange pie board. And then meron siyang stopper mga kaboytek, kasama po ito sa custom board na binili natin. Yung purpose lang po nito mga kaboytek, para hindi dumikit yung custom board natin dito sa mga pisa po ng ating orange pie board, para hindi po siya magkaroon ng short circuit. Okay, so ngayon po, ilalagay na po natin yung ating custom board dito sa orange pie. Okay, so ganito lang po yung gagawin natin mga kaboytek. Okay, ganyan lang. Ayan. So, ganito na po yung itsura niya mga kaboytek. Okay? And then, ilalagay ko yung screw mga kaboytek para malak po yung custom board natin para hindi po siya humiwalay po doon sa orange pie board. Okay? So, ganyan lang. Ayan. Okay? So, yung next na gagawin natin mga kaboytek, i-connect na po natin yung ating mga wirings po ng ating coin slot at saka yung lead frame dito sa custom board. Okay? So, yung unang i-connect natin mga kaboytek, yung coin slot. Okay? Ayan. So, yung white po ng wiring, ito yung coin acceptor po ng coin slot. So, dito natin ilalagay po mga kaboytek dito sa signal po. Okay? So, saksak lang natin yan. Teka lang, ayusin ko lang yung wire. Okay? Ayan. And then, ayan, connect lang natin dito sa signal. Ayan. And then, higpitan natin mga kaboytek para hindi siya mabunot. Okay? So, ganyan lang. Okay? So, yung next na i-connect ko mga kaboytek, yung itim na wire. Ito yung ground mga kaboytek sa coin slot. Okay? So, ayusin ko lang yung wire niya. Okay, and then i-connect natin siya dito sa ground. Okay, so nakikita nyo po mga kaboytek, sa ground po natin siya ilalagay. Ayan, and then higpitan po natin. Okay, so yung next na i-connect ko, tsaka ko na po ito i-connect mga kaboytek, yung pula po dito sa coin slot. Okay, meron kasi akong isasama nito dito sa lead frame. Okay, yung next na i-connect natin, itong LED frame natin, i-connect natin dito sa custom board. Ganyan lang. Ayan. So, higpitan lang natin mga kaboytek. Ayan. And then, yung kulay itim, dito natin i-connect dito sa ground. Yung po ay negative. Okay. Ayan. So, higpitan lang natin mga kaboytek. Okay, so ngayon po, yung kulay pula po dito sa coin slot mga kaboytek, ito yung positive, and then yung blue po dito sa LED frame, isasama ko po siya, ididikit ko po yung dalawang wire. Yung purpose po nito mga kaboytek, para magkaroon po siya ng automatic power cut off po dito sa coin slot. Okay, so yung ilaw po ng LED frame, mabagbago po siya pag nag-insert coin po tayo. Okay, so ganyan lang. Dito natin i-connect dito sa 12 volts yung positive. Ayan.
Okay, ayusin lang natin. And then, higpitan lang natin mga kabitek. Okay. Okay, so ganyan lang po yung setup natin mga kabitek dito sa ating custom board, and then yung coin slot natin at saka yung LED frame. Okay, so yung gagawin natin, iti-test natin mga kabitek, lalagyan natin siya ng power. Okay, yung 12 volts natin na adapter, i-connect na natin dito sa ating custom board. Okay, so hindi pa to final mga kabitek, bali iti-test muna natin kung gumagana ba yung ating custom board at saka yung LED frame. Okay, ayan, so dito po natin i-connect yung ating power adapter mga kabitek. Diyan natin sasaksak yung ating power adapter. Ayan, so as you can see mga kabitek, umiilaw na po yung ating LED frame, umiikot na po yung ilaw niya, and then naka-off pa po yung ating custom board mga kabitek. So wala pa po siyang power yung ating orange pipe. Okay, so naka-off pa po siya yan kasi meron siyang switch dito mga kabitek. Ayan, so nakikita niyo po dito meron siyang switch. Pag binaba ko yung switch mga kabitek, magkakaroon na po ng power yung ating orange pipe board. And then sa ngayon po, hindi muna natin ibababa kasi hindi pa tayo nakapag-reflash po ng ating memory card. Okay, so kailangan po muna natin na makapag-download ng Pisupy software so doon sa ating computer, and then makapag-reflash na rin. Okay, so para po makapag-reflash po tayo, kailangan po natin ng card reader para masaksak po natin yung memory card natin papunta po sa ating PC. Okay, so punta na po tayo sa ating PC. Unang gagawin natin mga kabitek, search natin sa Google Pisupy. Ayan, and then click lang natin yung website. Ayan, so ito na po yung website ng Pisupy, and then punta tayo dito sa download. Ayan, and then click natin yung download. Okay, so mapupunta po tayo sa Google Drive ng Pisupy. Okay, so dito tayo sa Pisupy image. Okay, double click lang natin, and then pipiliin natin yung latest version, 4.8.6 na version. Okay, double click lang natin. Dito mga kabitek, pipili tayo ng dalawang software na ida-download natin. Merong software para sa Orange Pi, and then meron ding software para sa Raspberry Pi. Okay, so siyempre yung pipiliin natin, siyempre yung Orange Pi. Okay, so yung Orange Pi po kasi yung gamit natin mga kabitek. Okay, so ngayon po double click lang natin. Okay, so para makapag-download na po tayo ng software ni Pisupy. Okay, so click lang natin download. Okay, download anyway. Start download. Okay, so hintayin lang natin mga kabitek na matapos yung downloading po ng ating software ng Pisupy. Okay, okay, so natapos na po natin i-download yung software ni Pisupy. Okay, so punta po tayo sa folder. Okay, ito na po yung software ni Pisupy mga kabitek. So extract lang natin kasi naka-compress po ito sa WinRAR. Okay, so hintayin lang po natin mga kabitek na matapos yung extract ng folder. Ayan mga kabitek, natapos na po siya mag-extract, and then ito na po yung image niya mga kabitek. Okay, so para ma-reflash po natin ito mga kabitek sa ating memory, kailangan natin na mag-download ng Balena Etcher. Okay, so search niyo lang po sa Google, Balena Etcher. Ayan, dito lang, search niyo lang yung ito yung ginagamit para sa pag-reflash po ng mga image po mga kabitek. So download niyo lang yung Balena Etcher. Okay, so ganito lang. Click nyo lang ito yung download. So sa akin mga kabitek, meron na po akong Balena Etcher na naka-install po dito sa aking PC. Okay, so ngayon yung gagawin natin, para po makapag-reflash na po tayo mga kabitek, select po natin yung select image, and then select natin yung image po ng Pisupy para sa Orange Pi. Okay, double click lang natin. Ayan, so click natin yung change. Okay, so ito na po yung memory card natin mga kabitek, 16 gig. Okay, so click lang natin yung continue, and then click natin yung flash. Okay, so confirmation, yes.
Ayan mga kabitek, so starting na po yung reflashing po ng software ng PisoPay sa ating memory card. So hintayin lang po natin mga kabitek na matapos yung flashing. Okay, so wait lang po tayo ng mga 10 to 15 minutes. Okay, so ayan mga kabatik, successful po yung ating reflashing. Complete na po yung tong flash. Okay, so tanggalin na natin yung ating memory card dito sa ating PC. Okay, ngayon po mga kabatik, ilalagay na po natin yung ating memory card dito sa ating Orange Pi 1. Okay, so dito na po natin ilalagay. Okay, so ganyan lang. Ayan, so yung next na gagawin natin, i-connect na natin yung ating USB to LAN. Okay, so yung USB to LAN mga kabatik, nilagyan ko na po ng LAN cable papunta dito sa ating access point na router. Okay, so lalagay ko na yung USB to LAN. Ayan, and then maglalagay po tayo ng internet mga kabatik dito. Ganyan lang. Ayan, and then bibigyan na po natin ng power yung ating router mga kabatik. And then, lalagyan na rin natin ng power yung ating custom board. Okay? Ayan. So, umiilaw na po yung ating LED frame. Dito mga kabatik, yung switch po ng ating custom board, ibababa na po natin para mabigyan na po ng power yung ating Orange Pi. Okay? So, ganyan lang. Ayan. So, umiilaw na po siya mga kabatik. And then, yung LED frame natin mga kabatik na nagbe-blink po siya. So, ibig lang sabihin lang po yan mga kabatik na naglo-load pa po yung software po ng ating PisoPy. So, kailangan po muna natin maghintay saglit para matapos po yung load po ng ating PisoPy. Okay? Ayan po mga kabatik, pag yung ilaw po ng ating LED frame po mga kabatik, umiikot na po siya, ibig sabihin po tapos na po i-load yung ating PisoPy software. Okay? So, ngayon po, iti-test po natin sa ating cellphone mga kabatik. So, connect po tayo sa ating access point na router dito sa Globe. Okay, so punta tayo dito sa cellphone. And then open natin yung Wi-Fi settings. Ayan, so connect po tayo dito sa Piso Wi-Fi hotspot mga kabitek. Ayan, connected na po tayo. Okay, so punta tayo dito sa browser mga kabitek. And then type lang natin yung 10.01. Ayan. Ayun, so successful po yung ating setup mga kabitek. So ngayon po, nakikita niyo po wala po siyang insert coin mga kabitek. So ibig sabihin lang po yan mga kabitek, hindi pa po activated yung ating PisoPy software. Okay, so para ma-activate po natin yung PisoPy software, punta po tayo sa website po ng PisoPy software. Okay, so balik po tayo sa ating PC para ma-set up po natin. Okay, so balik po tayo sa pisopyph.com website mga kabitek. And then, punta po tayo dito sa register. Okay? So, para po makapag-activate po tayo ng PisoPy software po mga kabitik, doon po sa ating mga Bendo machine, kailangan po natin mag-register po sa kanilang website. Okay? So, madali lang po mag-register mga kabitik. Fill upan nyo lang po yung form and then click register. Okay? In my case po mga kabitik, meron na po akong account nito, nakapag-sign up na po ako. So, yung gagawin ko lang is mag-login lang po mga kabitik. Okay? So, back po tayo. And then, click po natin yung login. Okay, so magla-login po ako mga kabitek. Ito na po yung dashboard ng PisoPy mga kabitek. And then yung unang gagawin natin mga kabitek, punta po tayo dito sa access token. Okay, so kopyahin lang po natin yung access token mga kabitek. Copy lang natin and then connect po tayo dito sa ating PisoPy. Okay, doon po sa ating router. Ayan, connected na po tayo mga kabitek. So open po tayo ng new tab and then type natin yung .001. Okay, so as you can see mga kabitek, so wala po siyang insert coin. So yung gagawin natin mga kabitek, open po tayo ng new tab and then access po natin yung admin. And then yung PisoPy default username po mga kabitek is administrator. Okay, so type lang natin administrator. Ayan. And then yung password niya mga kabitek, admin 12345. Okay, so ito na po yung dashboard po ng PisoPy software mga kabitek. So yung unang gagawin natin mga kabitek, punta po tayo dito sa settings and then click natin yung access token. Okay, so dito po natin ipipaste yung ating access token mga kabitek, galing po doon sa ating PisoPy website.
na account. Okay, so balik po tayo dito sa ating PisoPay account, and then copy lang natin yung access token, and then paste po natin dito sa ating PisoPay software. Okay, so paste lang natin, ayan, and then click na natin save. Ayan, updated successfully. Okay, so yung next na gagawin natin mga kabitik, punta po tayo dito sa rates. Okay, so click lang natin default rates. Okay, ayan mga kabitik, so nakikita nyo po mga kabitik, not registered pa po yung ating PisoPay software. Okay, so yung gagawin natin, click po natin yung register device mga kabitik. Before po natin i-click yung register device mga kabitik, dapat po naka-login po yung PisoPay account dito sa website. Okay, so click lang natin register device. Ayan mga kabitik, ito na po yung device natin. Okay, so meron na po akong isang device mga kabitik na na-activate na po siya, and then meron po siyang license. Okay, dito po sa PisoPay software mga kabitik, meron po siyang trial version para matest po ninyo kung gaano po siya kaganda, and then pag nagustuhan nyo po mga kabitik, pwede na po kayo bumili ng license po para lifetime activity na po yung software ninyo. Okay, so para ma-activate po natin yung trial po mga kabitik, punta po tayo dito sa manage. Okay, and then yung gagawin natin mga kabitik, mag-request po tayo ng trial. Okay, click na natin request at trial. Okay, so as you can see mga kabitik, success po yung ating na-request po na trial. Okay, so ngayon po mga kabitik, refresh po natin yung ating portal. Ayan, so nakikita nyo po mga kabitik, lumabas na po yung insert coin. Okay, so activity na po yung trial mga kabitik, so pwede na po tayo makapag insert coin po ng ating Bindo machine. Okay, and then tignan rin natin mga kabitik doon sa ating admin portal. Okay, so punta po tayo dito sa device. Ayan, so nakikita niyo po mga kabitik, yung license type niya is trial, and then meron po siyang expiration date mga kabitik, and then yung remaining days. Okay, so ngayon po mga kabitik, try po natin mag-insert coin po sa ating cellphone para matest natin kung gumana ba yung ating setup. Okay, so punta po tayo sa cellphone. Okay, so connect po tayo ulit mga kabitik sa PisoPay hotspot. Okay, so wait lang po natin mga kabitik na lumabas yung portal. Ayan, lumabas na po yung portal mga kabitik. Hintayin na natin na makapag-load. Ayan, so nakikita niyo po mga kabitik, meron na po siyang insert coin. Okay, so try po natin maghulog mga kabitik para matest natin kung gumana ba yung ating setup. Okay, so click lang natin insert coin. Ayan, so nakikita niyo po mga kabitik, pag nag-insert coin po tayo, yung ilaw po ng ating lead frame is na blinking. Okay, so maghuhulog po ako ng 5 pesos mga kabitik. Okay, ayan, so nakikita niyo po mga kabitik, meron po siyang 5 pesos credit, and then click lang natin yung go online. Okay, so nakikita niyo po mga kabitik, ayan, so meron na po tayong time na 59 minutes, 1 oras. Okay, dito po sa portal mga kabitik, nakikita niyo po mga kabitik, yung coin slot ko is naka-off. Okay, so yung blinking po ng ating lead frame is paikot lang po siya, and then ito po yung kagandahan ng custom bird mga kabitik na Fusion Lab, kasi power automatic cut off po siya. Pag hindi po tayo nag-insert coin, bali mamamatay po yung power po ng ating coin slot. Okay, pag nag-insert coin po tayo, bibigyan po niya ng power, and then doon na po tayo maghuhulog po ng piso. Okay, so nakita niyo po mga kabitik, hindi na po ako naglagay ng wire po dito sa baba para po doon sa coin, kasi meron na pong automatic power cut off po yung custom bird. Okay, ito po yung nagustuhan ko sa custom bird na Fusion Lab. Okay, try po natin mag-insert coin ulit mga kabitik para makita nyo po kung magkaroon po ba siya ng power. Okay, so click lang natin insert coin. Ayan, so nakikita nyo po mga kabitik, meron pong power yung ating coin slot, and then yung ilaw po ng ating LED print is blinking. Okay, so maghuhulog po ako ulit mga kabitik. Ayan, so meron agad siyang 5 pesos credit. Okay, so click natin yung time, go online. Ayan, so try po natin mag YouTube mga kabitik para matest natin kung meron po ba siyang internet. So try natin mag-play. Ang gravity
Okay, so nakita niyo po mga kabitik, meron na po siyang internet. And then titignan natin mga kabitik kung naka-active po ba yung ating device. Okay, so punta po tayo dito sa clients and then Wi-Fi user. Okay, so dito mga kabitik, dito natin makikita yung mga active clients natin or yung mga active device natin na nakakonect po sa ating window machine. Okay, so as you can see po mga kabitik, naka-connected po yung ating iPhone device. Okay, so ayan po yung status niya, connected po siya. Okay, so ibig sabihin po yan mga kabitik, very successful po yung ating ginawa na setup po ng ating window machine using Fusion Lab custom board and Pisupy software. Okay, so yung kulang na lang po sa setup natin mga kabitik, yung box na lang po. So siguro makakabili tayo nun mga kabitik ng 900 pesos siguro sa Shopee or 1,000. Okay, so yun lang po yung kailangan natin para mabuo po natin yung ating window machine. Okay, so meron lang akong additional mga kabitik dito sa Pisupy software. Meron po siyang VLAN setup mga kabitik. Pag gusto niyo po ng VLAN configuration mga kabitik, ituturo ko po sa inyo kung paano po natin i-set up yung VLAN configuration. Okay, punta lang po kayo dito sa settings. Okay, settings and then dito sa Wi-Fi. Set up lang natin yung VLAN mga kabitik. Okay, so access point settings, naka internal access point po siya, yung gumamit po tayo ng external router. Okay, and then click lang natin mga kabitik and then select natin yung VLAN. Okay, pag gusto po natin ng VLAN setup po dito sa Pisupy. Ito po yung default VLAN ID po ni Pisupy software mga kabitik, 22. Okay, so tandaan lang po natin yung number na yan kasi pag nag-config po tayo ng VLAN setup, so ilalagay po natin itong number po dun sa ating device na ginagamit natin para po sa VLAN. Okay, ngayon po mga kabitik, itatry po natin yung VLAN setup po ng Pisupy. Gagamit po ako ng Microtech device para matest po natin ngayon, para makita po ninyo kung gagana ba yung VLAN setup. Okay, click lang po natin yung save mga kabitik and then required po niya na mag-reboot po yung device para maging effective po yung binago natin na setup. Okay, so click lang natin save and then okay. Okay, so Wi-Fi settings updated. Okay, so dito tayo sa device and then click natin yung reboot. Okay, so hintayin lang natin mga kabitik na makapag-reboot po yung Pisupy window machine natin. Okay, before po tayo mag-proceed mga kabitik, additional shoutout po muna kay Lourdes Mandarang, Juyang, Ivan Bayolango, Francisco Peña Florida, SM Lee, Herwin Ordiniza, Hansel Ostolano, Severiano Rodriguez, Jerwin Galano, Inig Ita, Christian Limuel. Maraming salamat sir sa inyong mga suporta po ng aking YouTube channel. Sana po may natutunan po kayo sa aking mga video tutorials. Maraming salamat. Ngayon po mga kabitik, nakapag-reboot na po yung aking Orange Pi board. Okay, so meron po ako ditong Microtech Hex mga kabitik. Meron na po itong configuration na VLAN. Okay, so meron po akong tutorials mga kabitik. Panoorin nyo lang po kung paano po mag-config ng Microtech VLAN configuration. Okay, ngayon po mga kabitik, nakikita nyo po yung LAN cable po dito sa Orange Pi. Direct na po siya nakakonect dito sa Microtech Hex. Okay, and then yung Ether 1 sa internet. And then yung Ether 3 mga kabitik, dito po siya nakakonect sa router. And then yung Ether 4 para po sa PC. Okay, so pag VLAN configuration mga kabitik, hindi na po natin kailangan gumamit ng USB to LAN. Okay, kasi direct na po yung connection niya dito sa Orange Pi papunta po dito sa Microtech Hex. Okay, so ngayon po mga kabitik, susubukan po natin sa cellphone kung gumana po yung ating VLAN configuration. Okay, punta po tayo dito sa Wi-Fi settings. And then, connect po tayo sa Piso Wi-Fi hotspot mga kabitik. Hintayin lang po natin mga kabitik na lumabas po yung portal. Okay, so ayan po mga kabitik. Lumabas na po yung portal. Okay, so ngayon po mga kabitik, gumana po yung ating VLAN setup po mga kabitik. Okay, so try po natin mag-insert coin mga kabitik. Ayan, so nag-insert coin po siya. Meron akong 5 dito mga kabitik. Maghuhulog po ko ng 5. Ayaw kumain. Ayan. Okay, so meron siyang 5 pesos credit. Go online. Ayun. So gumana po yung setup natin mga kabitik na VLAN configuration po dito sa Pisupy software. Okay. So yun lang po yung tutorials natin mga kabitik. Sana may natutunan po kayo.
At huwag niyo naman kalimutan mga kabitik na mag-like at mag-subscribe sa aking YouTube channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na i-upload ko. Okay, so maraming salamat sa inyong panonood mga kabitik.